na sinusuot, ito'y naluluma, pagkatapos napupunit, katagalan, ito po ay nawawala. Ngunit ang kasuutan na isusuot ng ating Panginoon sa ating buhay, mga kapatid, ay dadalhin natin hanggang sa kabilang buhay. Everyone say amen. Hallelujah. Kaya napakaganda na tagyalayin natin ang kasuutan mula sa ating Panginoon. Ano kaya itong mga kasuutan ito, mga kapatid? Praise God. So dito matatagpuan sa Ephesians chapter 6. Hallelujah. Ayan po ay paulit-ulit naman po natin nga, yan ay napapakinggan, napabasa. Datapwat, angkop na angkop mga kapatid, ang mga talatang yan o ang mga salita ng Diyos na nilalaman yan sa Ephesians chapter 6, palibasay. Haharap po tayo sa bagong taon mga kapatid. At alam naman po natin na kung wala po ang tulong ng ating Panginoon, sadyang wala po tayong magagawa. Sapagkat ang ating buhay ay masyadong limitado. Kaya kailangan mga kapatid, tayo po ay sumandal doon sa makapangyarihan sa lahat, na nagagawa niya ang lahat ng mga bagay. At tayo po ay nanalig sa Kanya, sabi nga ng Romans chapter 8, if God be for us, verse 31, Romans chapter 8, verse 31, if God be for us, who can be against us? Pakibasa nga, Sister Audrey, kung tama. Romans chapter 8, verse 31. Okay. 31, Pastor? Oo, 8:31. What shall we they say to these things? If God be for us, who can be against us? Yeah. Amen. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Kaya yun po ang kagandahan mga kapatid, kapag sa taong ito, sa Kanya po tayo nananalig. Sa Kanya po tayo humuhugot ng lakas. Dahil sabi nga, kung ang Diyos ay nasa atin, sino ang laban sa atin? Ibig sabihin mga kapatid, wala pong puwersa ng sanglibutan ng kadiliman manaig sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya napakalaga na sa Kanya po tayo kumukuha ng lakas mga kapatid. At kung gusto natin ang kalakasan mula sa ating Panginoon, ay ito na nga sa Ephesians chapter 6. Dito nga po natin makukuha ang kalakasan mula sa ating Panginoon dahil taglay po natin ang Kanyang mga kasuotan. Kagayakan, ibig sabihin kasuotan, put on the whole armor of God. Yan ang kasuotan. Hallelujah! Praise God. Mga kapatiran natin iba, wala pa, hindi nila tataglayin. Hindi nila medyo na-miss nila kung ano yung mga kasuotan galing sa Panginoon. Kaya tama nga po, mas mapalad at yung mga maagap, yung mga early birds. Kasi sila po ang nakakahanap ng mga blessings. Kakahanap ng mga kung sa ano pa. Ang early birds mga kapatid, ayan, mga sariwang mga nakakain ay talagang fresh na fresh pa ang mga uod na kanilang nakakain dahil maagap sila. Kaya kung maagap din po tayo mga kapatid, yan, napaparami po tayo ng makakain. Amen. Pero doon sa iba, sige lang. May panahon talaga, ayan, maging maagap din, magiging early birds. Kasi yan po nga po talaga ang nais ng Panginoon sa Kanyang mga anak, lalong-lalo na this 2024 mga kapatid. Talagang sabi nga, gawin natin kung ano yung magagawa natin
pinakatapos para sa Panginoon. At yan lamang magagawa natin mga kapatid kapag taglayin natin ang kasuotan mula sa ating Panginoon. Hallelujah! Amen! So, ito nga po ang sinasabi rito mga kapatid na kasuotan ng ating Panginoon. Nagsisimula po yan sa tinatawag sa talatang 10. Sabi rito, mga kapatid, sige pakibasa niyo muna verse 10, chapter 6 of Ephesians. Sa katapos-tapusay magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Tingnan niyo po mga kapatid, yan po ang admonition, yan po ang payo ni San Pablo sa iglesia ng mga nasa Efeso na ang mga mananampalataya dapat po magpakalakas sa kapangyarihan ng Panginoon. Amen? Magpakalakas sa kapangyarihan ng Panginoon. Dahil kagaya po ng nakaut nating scripture sa Romans 8:21 na kung ang Panginoon ay nasa panig natin, sino ang laban sa atin? Kaya pag tinaglay po natin ang kapangyarihan mula sa ating Panginoon, magkaroon po tayo ng kalakasan para mapaglabanan po natin mga kapatid ang lahat ng ikangapana o lahat ng kagagawa ng kaaway. Verse 11, pakibasa. Ito na ang kasuotan. Sige, paunahan para sige. Verse 11. Verse 11, put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Ayan po mga kapatid, magbihis. Kaya ito na po ang kasuotan. Ano pong kasuotan ang ating ibibihis? Yung tinatawag na buong kagayakan ng Diyos, armor. Ayan, kailangan mga kapatid, siyempre, kapag tayo po'y sasabak sa labanan, papaano ka magtatagumpay kung wala kang sandata? Di po ba? Kailangan meron po tayong armor. Ngayon mga kapatid, kapag iginayak po natin, isinuot po natin yung sandata, yung kagamitan ng Panginoon, confident po tayo, panatag po ang ating kalooban na alam po natin yung armor, yung kagayakan, yung gamit na ibibigay ng Panginoon, tested and proven. Everybody say praise the Lord. Tested and battle-tested po. Yan, battle tested. Ibig sabihin mga kapatid, panatag yung kalooban na ikay magtatagumpay. Kaya nga sa mga labanan, kapag nakita nila ang kalaban na high-powered, ang kanilang mga baril, mga armas, mga kapatid, medyo nag-aalinlangan sila na harapin mga kapatid, palibasa, mga sophisticated weapons ang kanilang gamit. Ibig sabihin, mga malalakas mga kapatid. Kung ang baril mo mga kapatid, ay maiksi lang. Pagkatapos yung kanilang baril, important, at saka yung machine gun. Paano ka ngayon luluso? Paano mo sila sasagupahin? Sige, dihado ka. Dahil ang baril mo mga kapatid, tag-isang putok lang. Ang kanila automatic. Hello? Automatic ang kanilang baril mga kapatid. Hindi, siyempre, medyo alanganin kang sasagupahin sila. Pero kapag alam mo pang mga kapatid yung iyong sandata Follow them. Follow them. Yes, amen. Tapos isa pa, hindi paltik. Pag-click mong ganun, pag-titik mong ganun mga kapatid, paltik mga kapatid, ilang ganun mo pa bago puputok. Kailangan made in Germany, in US. Made in US. Dapat made in US mga kapatid. Amen. Dahil talagang kapag yung mga gamit nila is talagang quality. Everybody say praise the Lord. Kaya yun po mga kapatid, yan ang sabi ng verse 11, magbihis kayo ng buong kagayakan. Ito ang kasuotan. Magbihis daw kayo ng buong kasuotan. At ang mga kasuotan na ibibigay ng ating Panginoon, ito nga po mga kapatid, ang sabi number 12. Sige nga po, titingnan natin. Bakit kailangan yung
kasuotan mula sa ating Panginoon. Kailangan taglayin natin. Bakit? Verse 12. Sige, magbasa tayo samantalang. Okay, ubusin natin ito hanggang mga kapatid? Hanggang man lang ito? Hanggang 18 man lang ito. Hallelujah. Sige. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaan. Ayan. Kaya bakit kailangan natin taglayin ang kasuotan mula sa ating Panginoon? Dahil hindi po basta-basta ang ating mga kalaban. Amen. Ang ating lalabanan, mga kapatid, hindi po natin nakikita. Kailangan natin ng espiritu ng kapangyarihan ng ating Panginoon upang tayo po ay mga katagal sa pakikipagbaka. Sabi rito, mga kapatid, hindi nga po tayo nakikipaglaban. Saan? Sa pamamagitan ng laman at dugo. Hindi sa mga tuwid, mga kapatid, hindi po natin nakikita ang ating mga kalaban. Lulusog, mga kapatid, na hindi mo nalalaman. Pero kung ikaw ay may kasuotang taglay mula sa ating Panginoon, paglusog nila, mga kapatid, ibig sabihin na hindi ka matatablan. Hindi ka matatablan dahil ang iyong kasuotan ay mula po sa ating Panginoon. Praise God. Di ba? Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Mga kapatid, ang naging kaugalian pagkabagong taon, kailangan may bagong damit. Bago. Amen. Para namang ika nga buong isang taon ng 2024, puro bago yung damit. Amen. Hallelujah. Ang mga Japanese pastor lahat ipalabas. Maski aparador, tanan, bago. Ayan. Ganyan sila. Kaya marami tayong Japan surplus. Ayan. You see, para bago, Kasi Yearly mga sila kapatid, nakapalit kahit sa sakyan. pagbago Ganyan kasi ang sila kasuotan, alam nyo, kapag bago kasi ang kasuotan, parang ang feeling nyo maganda kayo eh. Ang feeling nyo, mga Wala sa kapatid. pinggan. Naiiba ang pakiramdam nyo kapag bago. Matibay na Mars. Praise God. Afford na. Hallelujah. Amen. Iba sabi, bagong buhay. Praise the Lord. So, yan po, mga kapatid. Ang dahilan kung bakit kailangan taglayin po natin ang kasuotan mula sa ating Panginoon. Amen. Amen. So, God bless you, Sister Malo. Mabuti may atay ka pang isa na hindi ka na zero. Dinangay talaga. Praise God. Ang ating kasing Sunday school tungkol sa kasuotan ng Diyos. Kaya yung kasuotan ng Diyos. Yung kasuotan ng Diyos, diyan po natin masusungkungan sa Ephesians chapter 6. Yan, chapter 6 na yan. Mula verse 10 hanggang bababa. Verse 10 hanggang verses 18. Ayan ang mga kasuotang pinag-aaralan po natin ngayong umaga. So, patuloy po tayo, mga kapatid. Kaya nga po, taglayin natin ang mga kasuotan mula sa ating Panginoon. Sapagkat ang ating pakikipagdigma, ang ating pakikipag-away, hindi po sa pamamagitan ng lakas natin. Bakit? Sapagkat ayon nga sa ating binasa, ang ating pakikibaka ay ayon sa mga pamunuan, kapangyarihan, ng dakong kataasan, ng mga kasamaan, sa mga espiritu, mga kapatid. Hallelujah. Kaya, dahil yung ating pong pakikipaglaban ay hindi natin
hindi ayon sa laman at dugo, hindi natin nakikita, kaya kailangan natin ang kasuotan mula sa ating Panginoon upang tayo po ay magtagumpay. Number 1, verse 13 mga kapatid, ito na ang itataglay, isusuot natin kasuotan upang tayo po ay makakatagal, lalong-lalo na sa ating panahon. Ano ba yung ating panahon? Ang ating pong panahon mga kapatid ay pasama ng pasama yung ating panahon. Kaya kung hindi po natin taglayin ang kasuotan ng ating Panginoon ay hindi po tayo makakasurvive. Amen. So, sige, pakibasa po. Verse 13. Yan po ang unang kasuotan na dapat natin isuot ngayong 2024. Yung ating dating kasuotan mga kapatid, dapat sabi nga ni Esther Audrey ng mga Japanese people, kapag bagong taon, lahat ay papalitan ng bago. Kasi maganda naman ang feeling mga kapatid kapag puro bago, ano. Kaso lang minsan ang Pilipino may sentimento kung ano na itong mga karaan, iyan ito pinatipigan, kaya may sentimental value. Kaya natatawa tuloy ako mga kapatid. Kasi yung ating mga magulang, kapag humina ng negosyo, transfer naman sa ibang bayan, sa ibang lugar. Tapos mga kapatid, yung mga pinaglumaan na kung ilang taon na pinaglumaan, ay talaga namang hindi tinatapon, kundi nilalagay sa sako, nilalagay sa karton, talagang binapalot ng mabuti at dalhin naman sa kabilang kung saan lugar kami mapadpad. Doon na naman mga kapatid, dahil ang sabi, may sentimental value. Yan na may mga alaala daw. May mga alaala ang mga bagay na yan. Tignan yung mga kabat, kaya puro basura. Hallelujah, everybody say praise the Lord. Amen. Kaya yan po mga kapatid, ano? Verse ano po tayo? Ano na yung nabasa ninyo? Hanggang 18 lang tayo, ha? Verse 13. Pakibasa ang verse 13. Verse 13. Unang kasuotan, kasi kasuotan ang pinag-uusapan natin ngayon. Kasuotan mula sa ating Panginoon. Verse 13, wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to stand in the evil day, and having done all to stand. Okay, dahil dito magsikuha kayo ng buong kagayahan ng Diyos upang kayo mga katagal sa araw ng masama. At kung magawa ang lahat ay magsitibay. Kaya nga po mga kapatid, pagsuot na tayo. Ready na po ba tayo isuot natin ang kasuotan ng ating Panginoon? Walang tao. Amen. Dapat mga kapatid, dapat napakapalad nga po tayo dahil hindi mo na bibilhin ang kasuotang ito. Alam nyo, pagka bumili kayo ng mga kasuotang, kung may yung sinasabing mga kasuotang, anong tawag nito? Yung bukod sa quality, anong katawagan ng mga kasuotang? Branded. Ayan. Di ba? Mga branded. Mga mamahalin yun. Mga branded mga kapatid. Kung mayroong tinatawag na status symbol, ayan, status symbol, mga nakikilala ka na kapag may gamit ka na ganun mga kapatid, hindi ka basta-basta na tao. So may gamit ka na, hindi po magkaraniwa. Ngayon, itong isusuot natin kagamitan, hindi na ito branded mga kapatid. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Itong kasuotan na pasusuot ng ating Panginoon mga kapatid, kung sa tibay ay talagang matibay. Hindi mapapasok ang Panginoon mga kapatid ng kasuotan hindi matibay. Kaya nga, sabi rito sa verse 13, magsikuha kayo. Handa na tayong magsikuha. Amen? Isuot na natin mga kapatid. Dahil pag naisuot na natin ang mga kasuotan ito, makakatagal na tayo sa panahong masama. Hindi po basta-basta ang ating panahon. Amen? Relax lang tayo mga kapatid. Pero sa totoo lang, huwag tayong kampante, huwag tayong, relax mga kapatid.
Dahil nasusulat sa banal na kasulatan na ang ating panahon ay panahong mapanganib. You see, pag sanabi mong panahong mapanganib, mga kapatid, dapat mag-ingat po tayo. Parang, di ba yung COVID-19, mga kapatid, dumapo yung tinatawag na pandemic, yung COVID-19, mga kapatid, pinag-iingat talaga. Ang mga tao, may face mask, may face shield, sari-sari lang mga depensa para hindi tamaan. Hindi tamaan ng virus. Amen. Happy New Year. Happy New Year. God bless you. Okay. Happy New Year, sister. Ay, happy drinking pala. Praise God. Hallelujah. New Year. Praise God. Para makatagal tayo, mga katagal tayo sa araw ng masama, at kung magawa, ang lahat ay magsitibay. Magsitibay nga kayo. Verse 14, pakibasa. Verse 14. Ephesians chapter 6. Doon sa mga nahuli. Kasuotan ang ating pinag-uusapan dito. Hindi kasuotang material na galing o gawa ng tao, kundi yung kasuotang gawa ng Diyos. Matibay talaga yan. Tested, battle tested. Kumbaga sa talagang hindi kayang sirain ng kapangyarihan ng kaaway yung kasukutan, ipasusuot ng Panginoon para sa atin. Okay, verse 14. Kaya't maging handa kayo, gawin ninyong bigkis ang katotohanan. Itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid. Yan. Tingnan nyo mga kapatid. Kita nyo. Yung kasukutan na yan ay inilalarawan yung tinatawag Roman soldiers, mga kapatid. Yung Roman soldiers. Yung Roman soldiers, mga kapatid, meron silang tinatawag na loins, girt, about with truth. Itong pambig, may bigkis yan. May sinturon. Bakit kayo may sinturon, mga kapatid? Yan. Kaya sa atin naman, yung bigkis na yan, dapat taglayin natin. Ang bigkis ng katotohanan. Manindigan tayo sa katotohanan sa salita ng ating Panginoon. Dahil kapag ang ating taglay, mga kapatid, ay katotohanan, hindi kayang baliin ang kaawayan kapag nasa katotohanan tayo. Dahil ang katotohanan, mga kapatid, speaking sa spiritual na kalagayan, ibig sabihin, tayo naninindigan mula sa salita ng Diyos. Hindi haka-haka, hindi puro-puro, hindi galing sa ideya ng tao. Kundi ang ating pinaninindigan, mga kapatid, na katotohanan ay mula sa salita ng Diyos. Hindi kayang balihin yan kasi nababasa, nasusulat. Kaya kapag ang ating pinanindigan ay katotohanan, mga kapatid, yan na nga si Satanas hindi magtagumpay. Di ba? Nung tuksoin ang ating Panginoon na ang tinapay ay gawing bato, anong sinabi ng Panginoon? Nasusulat. Nasusulat, ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa mga salita ng Diyos. Kaya ang bigkis natin, mga kapatid, katotohanan, hindi mapapasugalian, hindi mapabubulaanan ang katotohanan na ating tinanggap mula sa ating Panginoon. Praise God. Yung mga katotohanan, marami ang katotohanan mula sa salita ng Diyos. Unang-una, mga kapatid, tinanggap natin ang ating Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng bautismo sa tubig. Hindi mapapasugalian ang katotohanan yan, mga kapatid. Anong bautismo? Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Maraming mga opposition, mga kapatid, na kaya lang sirain at itaob, pero hindi nila kayang paninindigan. Hindi nila kayang baliin at sirain, mga kapatid, ang katotohanan niya. Bakit? Sapagkat sa banal na kasulatan, nakasulat na ang bautismo na tama
ay bautismo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Bakit? Sapagkat maraming mga tao ang nabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ngayon, sa napakaraming mga iba-ibang reliyon na ninindigan, mga kapatid, sa bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, wala man na isang tao. Ayan, di ba? Kaya ang katotohanan, yung bigkis ng katotohanan, isa lang sample yan, mga kapatid, na hindi nila kayang pabulaanan, hindi nila kayang sirain ang katotohanan niya. Kasi simple lang. Simple lang. Walang isang tao na nabautismuhan na nakasulat sa banal na kasulatan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang lahat ay nangabautismuhan sa pangalan ni Jesus. Romans chapter 6. Kita niyo? Tingnan niyo, mga kapatid, yan ang sampul ko po sa inyo. Ang katotohanan. At pangalawang katotohanan, tanging may iisang Diyos lamang at wala nang iba, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi ng iba, nung wala pa yung pangalang Panginoong Hesukristo, hindi pa man kilala noon. Ang kilala noon is God the Father. God the Father. Hindi pa man kilala noon. Siyempre, mga kapatid, noon siya yung God the Father. Ngayon, para hindi na talaga malito, pagdating ng bagong tipan, ang most personal and exalted name of God na reveal. Ano ang pangalan? Hebrews 13:8. Jesus Christ, the same yesterday. Yung God the Father yesterday, yun noong yun, God the Father, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Yesterday, today, ito na sa kasalukuyan, ito na mga today and forever. Wala, hindi na mababago yan. Napakaganda ang pangalan, kumplito, mga kapatid. Jesus Christ is the same yesterday and forever. Kaya yan ang personal, exalted name of God. Napakaraming katawagan, mga pangalan, compound name, yung tinatawag na titles, mga kapatid. Pero salamat dahil may hula na sa huling mga araw, may 5 na darating na magkaroon ng isang Panginoon at ang kanyang pangalan. At yun na nga, walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit, na ibinigay sa mga tao na sukat natin ikaliligtas, kundi ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Palagpagan po natin, mga kapatid. Amen. Yan po ang katotohanan na hindi mapapasugalian. Hindi na kailangan debatihan pa yan, pagtatalunan. Nakasulat kasi hindi mo pwedeng baliin. Alisin mo yung pahina ng Biblia na hindi na yan kailangan at hindi na yan dapat ay isali dyan sa Biblia. Hindi talaga. Kaya na po, mga kapatid, si Satanas tumakbo si Satanas. Walang nagawa si Satanas. Sabi ni Satanas, marunong din siya mag-scriptures. Grabe, mayroon din mga scriptures siya, mga salita ng Diyos. Sabi niya, nasusulat din naman. Grabe gumamit din si Satanas ng pangdepensa. Nasusulat din naman na kung ikay magpatihulog at alalayan ka ng inyong anghel upang huwag kang matisod. Grabe, tama. Andyan yan sa scripture. Pero, ano ang sabi na nasusulat? Ang Panginoong mong Diyos ang iyong sasambahin. Wala na siyang nagawa. Nasusulat din naman. Sino ang dapat lamang sambahin? Ang Panginoon mong Diyos. Kaya nga si Satanas, sa James chapter 2 verse 19, sabi nga doon, thou believest that there is one God, thou doest will, the devil also believe and tremble. You see? Tingnan niyo po, mga kapatid.
Si Satanas, anong sabi roon? Naniniwala kang may Diyos. Kaya yun din ang kanilang pambato, mga kapatid. O, naniniwala kang may Diyos. Si Satanas nga ay naniniwala. Alam niyo, si Satanas sinungaling sa lahat ng sinungaling. Pero sa scripture na ito, dito lamang siya nagsasabi ng totoo. Ha? Dito lamang siya nagsasabi ng totoo na iisa lang talaga ang Diyos. Nanginginig pa. Eh bakit? Mula sa Paul, kasama niya kasi sa langit eh. Sino bang kasama niya? Si Lucifer. Sa langit yan si Lucifer. Kaya nanginginig siya. Kaya siya ang ama ng sinungalingan, kasinungalingan sa lahat ng sinungaling. Pero sa James chapter 2 verse 19, dito lang siya nagsasabi ng totoo na merong iisa lamang talaga. Ha? Meron lamang talagang iisang Diyos. Nanginginig pa. Mas masahol pang tao eh. Di ba? Masahol pang tao kaysa demonyo eh. Ang demonyo, takot may isang Diyos. Ang tao, galit pa. Matapang pa. Ha? Hindi pa conforme sa isang Diyos. Gusto pa niya dagdagan. Ano friends? Hindi kagani ka. Hindi kagani ka kung ano sa linggo sa linggo ni. Hindi kagani, ano ba yung term na kuan na? Hindi kagani masarangan, hindi kagani ka kuan sa isa. Dugangan mo pa. Hindi mo ganun masasaan isa. May kaya sa ilong ko eh. May arak ko nga daw namin na term ba? Na daw hindi ka gani kakuan sa isa, dugangan mo pa, di nagkaka. Sabi na President, Amen. praise one God, why we need? Everybody say praise the Lord. Kaya yan po mga kapatid. Kasi mayroon din silang logic ba? Kasi pinararatang nila doon sa mga naniniwala ng iisang Diyos, demonyo gani. Ang demonyo nga naniniwala ng isang Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, hindi maganda. Hindi maganda sa kanilang, hindi maganda ang dating sa kanila mga kapatid naniniwala sa isang Diyos. Pero ang sabi ng Biblia, hindi masama. Kundi sabi niya, ikaw naniniwala na may iisang Diyos, mabuti ang iyong ginagawa. Kaya allergic sila mga kapatid kapag ikaw one blood believer, lalo nang malaman nila yung oneness. Nako, sabi lang, kulto yan. Bakit naging kulto? Na from Genesis all the way down to Revelation, napakaraming mga verses mga kapatid, isa lang ang Diyos. Amen. Isa lang talaga ang Diyos. Isa lang. Huwag mo nang dalawahin pa o tatlo o gawin pang marami. Hindi yan. Kasi ang Diyos ay mapanibuguin. Siluso ang Diyos. Kaya nga sabi nga sa John, sa Matthew 6 mga 24, you cannot serve two masters at the same time. O, dagdagan mo pa ng marami. Hindi ka nga makasarang sa isa, damuhin mo pa. Bulayan ka gani mag-alagad sa isa, dugangan mo pa. Ay, para kang kumuha ng bato at pinukpok mo sa ulo. Dunungagan mo yung problema. Hindi ka gani kasapar. Gani kasarang ka isa. Ay, hindi ka kasarang sa isa, dugangan mo pa. Tingnan nyo po mga kapatid. Nagkakaproblema. Dahil isa lang ang asawa, bindugangan niya, at gera. Gera. Bakit nagkaganon mga kapatid ang attitude ng tao? Kasi ang Diyos siluso. Kaya nga ginawa niya sa atin mga kapatid, magkaroon ng isang asawa. Dahil pagka nagdalawa, ito yung Muslim. Pirti yung Muslim, no? Pagka masagod mo lang, pagka masuportahan mo lang, di isang ka, tatlo, apat, lima. Kaya yung si Bulkia, mga kapatid, pila ang mga babae ng mga gagaganda. Pila kami. Kung magustuhan kami ni Bulkia, kuan sa Brunei, pati si Gutierrez, sino tong Gutierrez? Rofa. Nagpila man. Nasubukan man niya, pero mga kapatid, para nasa kahon siya, wala siyang kalayaan. Amo na ang Diyos. Di ka gani ka sa dugangan mo pa. Dahil ang Diyos ay mapanipuguin. Kaya kapag meron ka ng asawa at meron pang iba, mapanipuguin.
Paano pa sabay pamangkot ako? Paano nang ibabi nga may mga kabit? Paano na? Ang mga kabit, May kapatawaran pa na? ti sa labdo nila sa Diyos. Hindi ko Oo. halimbawa mga Oh. sila sa forgive sa ano sa Ginoo ngayon pa lang na ano pa. Ay, ang mga ayo. Ang tunay kasi na pagsisisi, pag-usapan natin speaking of pagsisisi, ang tunay kasi na pagsisisi, hindi lang hanggang sa labi. Ang tunay na pagsisisi, talikuran mo at iwanan mo kung mahal mo ang Diyos. Dahil kung hindi po pwede yun. Yan ang tunay na pagsisisi. Yung sabihin mo, ay, ang Diyos naman mapagpatawarin, patawarin mo ako, Panginoon. At tapos yung ginagawa mo, ay hindi naman. Ayon sa kalooban ng Panginoon. Salumat naman sa kalooban ng Marami Panginoon. naman gumagawa ng Wala na tayo doon. Wala na tayo magawa doon. Ay, sila nang mananagot doon sa Panginoon. Basta, ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos, mga kapatid, tiyak. Ibig sabihin, talagang ang salita ng Diyos naninindigan sa katotohanan. Amen. Sala gid. Wala kita mahimo, dira. Sala Oo. itong liwan lang gid ang Ay, asawa. ano dyan sa banal na kasulatan? Nasusulat. Sabi nga niya, diyan sa Roman, sabi niya, hanggat ang isang sawit na bubuhay, tali siya sa kautusan ng kanyang asawang lalaki o asawang isang babae. Pero pag namatay, siya ay may kalayaan na. Oo. Pero ang ginagawa ng sanlibutan, mga kapatid, sa totoo lang, ilan na lang na bansa na talagang nanindigan na walang divorce. Pero sa iba-ibang mga bansa, divorce, mga kapatid. Grabe. O, ngayon, anong ibig sabihin yan? Kaya nga yung ang ating leksyon, mga kapatid, ulit ko, yung leksyon natin na pinag-aaralan ngayon, taglayin natin ang kasuotang mula sa Diyos upang tayo mga katagalaban sa masama. Tanggalin mo yung kasuotan mo ng makamundo. Isuot mo ang kasuotang galing sa Panginoon. Upang sa gayon, magkaroon ka ng tinatawag na spiritual mind. Napapunta tayo doon, napapunta tayo doon sa unliwan, Everybody say praise the Lord. So mga kapatid, ano na bang oras? Okay, sige, mayroon pa tayong 5 minutes ito. 10 minutes, mga kapatid. Sige, patuloy natin. Anong verse na po tayo? 15. Ephesians chapter 6. Yung taglay natin ang buong kagayakan. Ngayon, saan po tayo para matapos natin hanggang sige. Verse, 15. ano na tayo? 14? 15. 15. Sige, verse 15. At isuot ang panyapak Mm. pagkikingan sa pangangaral ng mabuting balita ng pakikipagtulong sa Diyos. Okay. Sige. Eto. Above all, sabi doon, your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Ayan. Ayan, yung ating panyapak, isuot natin yan. Alam niyo po, mga kapatid, naligtas po tayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Yung kaligtasan na natanggap po natin, dapat, yung Ebanghelyo, mga kapatid, sinabi rito, ito'y pangyapak, taglayin natin ang pangyapak. Ang Ebanghelyo, iyan po ang naging daan para tayo po ay mga ligtas. Ayon po sa Romans chapter 1, for I am not ashamed to preach the gospel unto you, for it is the power unto God to them that believe. Amen. Kaya bawat isa sa atin may mga panyapak na. Ngayon, ang nais naman ng Panginoon, mga kapatid, kung taglay natin ang panyapak na yan, ay wag lang natin hayaan, mga kapatid, na ang panyapak na yan, ay sarilinin lang natin. Dapat kung may 2, 3, 4, 5 sapatos, ang walang sapatos dapat, mga kapatid, magbigay ka. Ay ngayon, maganda na ngayon. Dahil may mga patalastas na kung napakarami mong sapatos hindi ginagamit o ano man, ay ano mo dyan sa basura o kaya doon sa kuwan, dahil mapapakinabangan pa yan ng ibang tao. Amen? Amen. Praise God. Papaano, mga kapatid?
kung ang taglay, ang tinanggap nating kaligtasan ay hindi din natin isi-share yan para magkaroon din naman sila ng kaligtasan. Amen! Kaya yan ang dapat mga kapatid, na dapat, kailangan, isuot natin ang pangyapak sa makatuwid bagay ang ebanghelyo ng kaligtasan. Sino nang may pangyapak? May sapatos ng ating Panginoon. Kaya nga, how beautiful are the feet that bring the good news of glad tidings. Napakaganda. Tingnan natin mga sapatos natin. Diba, pag bagong sapatos mga kapatid, kaganda lang baga, pagaganda lang display mo mga kapatid, makintab, napakaganda. Pero yung panyapak ng Panginoon mga kapatid, huwag natin ikakahiya yung sapatos ng Panginoon dahil durable yan. Tingnan nyo ang mga Israelites, 40 years in the wilderness, inanuhan sila ng sandalyas, wala nang palit-palit mga kapatid, hindi nasisira. Ay grabe ng mga sapatos, no? Na pinasuot ng Panginoon. Hallelujah. Ay yung sapatos ng panyapak, mga kapatid, na ipinasuot sa atin, tinanggap na natin. Dapat na lang, ang kailangan yan mga kapatid para makabenepisyo din ang iba. Sabihin mo na yung sapatos mo original yan, napakaganda yan, tested yan. Kapag isinuot mo, ito ang magdadala sa iyo sa kaharian ng Diyos. Amen? Amen. Dahil ang ebanghelyo ng ating Panginoon, sabi nga ni Apostol Pablo, hindi ko ikinahihiya sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng mga nagsisisampalataya. Okay, next verse. 16. Malapit na. Above all, taking the shield of faith with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. Ayan. Ito namang shield of faith, mga kapatid, dapat taglayin talaga natin ito. Ang lahat ng mga manampalataya magsabi, Amen. Amen. Ang lahat na may kalasag ng pananampalataya magsabi, Amen. Amen. Praise God, huwag tayong di manampalatayahin mga kapatid kapag nalaman natin ang salita ng Diyos. Kailangan yakapin, tanggapin ang mga salita ng Diyos. Paniwalaan natin yan. Sapagkat kung tayo po'y naniniwala sa salita ng Diyos, mga kapatid, meron pong gagawin ng Diyos sa ating buhay. Amen. At isa pa, sabi nga doon, lahat ng pana ng kaaway, kapag may panangga ka, hindi ka mga kapatid, tatamaan, hindi tatagos dahil may panangga ka. Hallelujah. Kaya ang salita ng Diyos, taglayin natin mga kapatid, na meron tayong pananampalataya sa anumang sinabi ng ating Panginoon. Dahil ang kalasag ng pananampalataya, ito ang papatay sa lahat ng pana ng gawa ng kadiliman. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan mga kapatid, anumang hindi sa pananampalataya. Sige nga, tingnan niya natin sa Romans 14. Tingnan niya natin para huwag natin kalimutan mga kapatid na dalhin natin ang kalasag na ito para magtagumpay po tayo, lalong-lalo na sa panahon ng masama. Chapter 14, tingnan natin kung di ako nagkamali para support lang ito mga kapatid tungkol sa pananampalataya. Verse 23. Sige, tatapos na tayo. Verse 23. Ngunit ang nagkakalinlangan ay hinahatulan kung makain, sapagkat hindi siya kain sa pananampalataya, at ang anumang hindi sa pananampalataya ay kasalanan. Everybody say praise the Lord. You see mga kapatid kung gaano po kaimportante, napakahalaga talaga ang pananampalataya na taglayin po natin. Lalong-lalo na sa lahat ng mga sinasabi ng salita ng Diyos. Bakit? Magkakasala po tayo kapag hindi po natin pinaniwalaan ang salita ng Diyos.
Bakit sabi? Anong sabi? Anumang hindi sa pananampalataya ay kasalanan. Kaya natuturingan na tayo manampalataya, pagkatapos nag-alinlangan tayo mga kapatid, ano ang sabi ng Biblia? Sino ang ating dinadaya? Hindi po ang Diyos, ang ating sarili. Everybody say praise the Lord. Kaya para wag nating madaya ang ating sarili, kailangan taglayin natin ang pananampalataya. Pananampalataya bilang kalasan. Dahil pagka tinana po tayo ng anumang pana ng kaaway, tukso, pagsubok, lahat ng kagagawa ng diablo mga kapatid, sapagkat ang ating pakikilaban ngayon, natuklasan po natin mula sa salita ng Diyos, hindi po tayo nakikipaglaban at nakikipag-away sa laman at dugo, kundi tayo po nakikipag-away sa mga bagay, sa mga espiritu na hindi nakikita. Kaya kung wala po tayong kasuutan mula sa ating Panginoon, hindi po tayo magtatagumpay. Lagi po tayong talunan. Dahil ang salita ng Diyos nagsasabi, not by might nor by power, but the Spirit saith the Lord. Siya lamang mga kapatid ang magbibigay sa atin ng tagumpay. Siya lamang ang magbibigay sa atin ng kalakasan upang lahat ng sulgi, lahat ng pana, lahat ng gagawin ng kaaway, masasangga po natin at hindi po mga kapatid magtatagumpay. Purihin ang Panginoon. Last verse. Basahin natin. Ano na yun? 17. Okay. Sige. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak na kalooban ng Espiritu sa makatulid ang salita ng Diyos. Amen. Ayan. Lahat kanina mga pandepensa mga kapatid. Ito namang kasuotan na gustong ibigay ng Diyos. Ito naman mga kapatid, hindi lang pandepensa, ito yung panalakay na naman. Ito ang ilulusob natin, ito ang isasalakay natin. Ano sabi ng Biblia? Taglayin ninyo. Ang tabak ng Espiritu sa makatuwid bagay, ang salita ng Diyos. Hallelujah! Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Kaya napakalaga talaga mga kapatid na ingatan po natin sa ating puso ang mga salita ng Diyos. Bakit? Ito po ang tanging paraan para huwag po tayong magkasala. Dahil kung wala po ang salita ng Diyos, wala po magpapaalaala sa atin, wala po mag-convict sa iyong puso. Pero kung ang mga salita ng Diyos, mga kapatid, bilang tapak ng Espiritu, hindi lamang pakikinabangin mo sa ganang yung sarili, ito rin po ay pangsalakay sa kaaway mga kapatid sa makatibag bagay ang diablo. Last verse, verse 18. Ito na ang huling sandata mga kapatid na dapat hindi po mawala sa ating buhay. Pakibasa, last verse. Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat na panalangin at daing sa buong panahon at mga puyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Everybody say praise the Lord. Praise God. Amen. So, ang kasuutan po ng ating Panginoon, mga kapatid, ang buong kagayakan, yan lamang ay magkakaroon ng bisa at kapangyarihan. Kumbaga sa tabak mga kapatid, yan ay panghasa. May panghasa mga kapatid ng lahat ng mga armor na ipinakaloob ng ating Panginoon. Ano yung panghasa na yan? Ang sabi sa verse 18 mga kapatid, praying always with all prayer and supplication, watching thereunto with all perseverance. Ang panghasa pala para maging mapisa at matibay at may kapangyarihan ang pananalangin. Everybody say praise the Lord. Kaya sa 2024 mga kapatid, itong bagong taon na kung saan tayo po ay pinagkalooban ng Panginoon na makikipagsapalaran, makikipagbaka. Pag atin pong isinuot ang mga kasuotan ng Panginoon, talagang tayo po mga kapatid magtatagumpay at tayo po ay hindi kayang ibagsak ng kaaway. At hanggang sa wakas mga kapatid, makikita po natin na tayo po ay hindi po pinabayaan o iniwan ng Panginoon sapagkat ang kanyang kasuotan ay taglay po natin sa makatuwid bagay kapag ka ang Diyos ay nasa panig natin, magtatagumpay po tayo sa lahat ng laban
sa lahat ng pagsubok, lalo-lalo na sa taong 2024. Meron mga magagandang bagay na darating sa pagkataglay na po natin ang buong kasuotan ng Panginoon. Praise God. Everybody say praise the Lord. God bless us mga kapatid. Hanawa sa taong ito, meron po tayong tagumpay na matatanggap. Magkaroon po tayo ng malaking tagumpay mga kapatid na maranasan sa ating buhay. Excited ba kayo mga kapatid? Amen. Hallelujah. Kaya this coming 16, 17, 18, para maging matalas ang lahat ng kagamitan na ibinigay ng Panginoon sa lahat ng mga pastor, sa lahat ng mga anak ng Diyos, meron pong tinatawag na fasting and prayer. Ang binyo mga kapatid sa Camp Mariano, yearly talaga ito ginagawa. Hindi po ito pumapalya taon-taon mga kapatid sa lahat ng mga pastors at hindi lamang sa lahat ng mga manggagawa, kundi sa lahat ng mga kapatiran na willing po na ialay ang kanilang buhay sa loob ng 3 araw mga kapatid. At makikita po natin meron po kahangahangang gagawin ng mayroon po kahangahangang gagawin ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Palagpakan po natin mga kapatid. God bless us all mga kapatid. Tumayo po tayo lahat. Praise God. At kung mayroon po tayong Sunday School offering, yan doon na lang po natin mga